mahalagang panayamuna ang atin hong tutunghayan sa pagkakataong ito. At nakakadaw pampalad ho natin sa Himpapawid ang isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel bilang tagapagsalita po nito at kinatawan mula sa Kabataan Party List si Representative Renel Luisco. Magandang gabi po ang aming pagbati mula sa Bombo Radio Philippines. This is Bombo Dennis Hamito at napapanood at napapakinggan po tayo sa lahat ng himpilan ng Bombo Radio Philippines. Welcome to the program. Thank you po, Bombo Sir Dennis, and salamat po sa pag-imbita sa programa ninyo. Kasunod po nitong mga panawagan sa impeachment court na sitahin yung mga sabi nga niyan ay may mga inilalahad na maaaring makaapekto doon sa takbo ng trial. May mga pronouncement din ito si Vice President Sara Duterte. Ang natatandaan ko yung parang nabanggit po niya yung bending the law na mga remarks. Paano ho ito ina-address naman ng inyo pong panig? Lalo't may napipinto na ilalabas daw na ruling from the impeachment court regarding dun sa sub judice rule and related topics. Representative ko. We're hoping at nagtitiwala tayo sa impeachment court that it will exercise fairness and of course yung pagkilala ng otoridad na dapat hawak niya sa ruling na gagawin niya. Nakita natin over the past few weeks ng impeachment trial or even months na yung isa sa mga pinaka nagbibigay ng threats to the authority of the impeachment process and the impeachment court ay si VP Sara Duterte mismo. Hindi po magagaan yung mga sinasabi ni VP, yung sinasabi na yun nga, meron pong quote-unquote bending the law and even yung walang evidence and hindi po valid yung mga processes na ginagawa. Hindi po yan yung gusto nating impression na makuha ng mamamayan sa proseso ng pananagutan. Ang gusto natin, kung meron mang at nilalatag natin ngayon yung ebidensya ng maling paggasta ng pera ng bayan, hindi po ito mahulog sa wala. Pero merong duduluhin na hindi lang yung pagbalik ng pera, pero yung paglagay nito sa tama, sa serbisyo ng mamamayan. Kailangan po muna ng finding. And we're hoping for the greatest cooperation of all the parties in this finding. And what better way to do that than to respect the impeachment process. So hinihintay natin, inaasahan natin na yung ruling ng impeachment court ay mas tutulong doon. Isa ho sa mga narinig po namin sa inyong panig, yung panawagan na personal na humarap ito si Vice President Sara Duterte sa mismong impeachment trial. Pero recently may pronouncement siya mismo nito hong I think nitong linggo lamang ho ito habang nasa kasagsagan ng masamang lagay ho ng panahon, may interview ho sa kanya and sinabi niya na ipauubaya niya talaga doon sa kanyang legal team at wala siyang plano na humarap doon sa mismong impeachment court kaugnay ho ng paglilitis sa kanyang kaso. Any comment to that, Representative ko? I think that shows yung level of respect and level of recognition ni VP Sara doon sa mga processes na nangyayari na hindi lang nakasalalay yung paggasta ng pera na hinawakan niya, pero yung pagtingin doon sa kung gaano ba siya ka-fit sa patuloy na pamamahala. Yun naman po yung sinasalang natin sa impeachment court. Kung hindi po si VP Sara magpakita ni isang beses sa harap ng impeachment court, ano pong respeto yung binibigay niya dito sa mga proseso ng pananagutan. So up until now, hindi lang natin to hinahanap, binubukas sa kanya na ibigay yon at ipakita sa mga Pilipino yung respeto na to at magagawa yon sa pagharap at pagsagot ng mga tanong na matagal na nating hinahanap yung sagot. So, even though VP Sara says that now, alam naman po ng taong bayan kung ano yung hinahanap natin, yung katotohanan. Nasaan yung pera, bakit po may napakaraming anomalya,
bakit po ang mismong Special Disbursing Officer ng OVP ay nagsasabi na si VP mismo ang nagbigay ng instruction that led to these anomalous transactions. So we're looking for the answer. We're still hoping that VP Sara directly answers these questions. And muli, no, impeachment trial naman po niya ito. Ang nakasalalay dito, pangalan po niya, yung continuing hold on to power niya. I think it's in the best interest of everyone, the Filipino people, her included, na humarap po siya sa impeachment trial. Okay. Bilang abogado, no ho, may mga proseso na talagang obligado ang isang nasasakdal na humarap sa korte. Ito ho ba sa impeachment process, batay ho sa inyong kabatiran, kung sakasakali na sa kabuuan ng proseso ay hindi ho talaga humarap itong si Vice President Sara Duterte, how about dun sa pagbasa ng hatol? Mapipilit ho ba ng impeachment court at ano ho ba ang sinasabi ng batas hinggil ho dito? Ideally, ang isang accused, no, or in this case, respondent, dahil sui generis yung impeachment, na hindi natin siya pwedeng makategorize as either respondent or accused lang. Pero okay, normally in criminal procedure, kapag may akusado, doon sa arraignment, no, kung saan ilalatag yung plea ng akusado, guilty or not guilty, dapat present siya. At tama, sa pagbasa ng hatol, dapat andun din siya. It's different in civil procedure. No? So sa civil procedure, not necessarily na kailangan pong humarap, no, to say guilty or not guilty, or kaya yung sa pagbasa ng hatol, dahil hindi naman po penal punishment yung ipapataw dito. So nasan po ang impeachment process sa ganito? So ang tawag natin, no, sui generis. Ibig sabihin, one of its kind, yung impeachment proceedings. So nakikita natin na may maraming similarities at maraming pagtingin sa rules of criminal procedure sa pagdadaloy ng paghahatol, ay paglilitis, pero hindi naman po nakatali doon sa rules of criminal procedure. May sariling rules po siya. So siguro doon po sa tanong na mapupuwersa po ba si VP Sara na magpakita sa paghahatol? I think that remains to be seen. Sa atin, sa bahagi ng understanding ko bilang lawyer, dapat po kapag ang isa mang akusado or isa mang may mabigat na parusang ipapataw sa kanya, dapat andun siya para marinig niya yon at maintindihan na ito yung parusang pinapataw sa kanya. Hindi naman po magaan yung pagtanggal sa posisyon ng kapangyarihan at forever na hindi ka na pwedeng humawak ng pampublikong posisyon. So doon po sa um, hatol, ako ideally andun po si VP Sara. Whether pupunta po siya or kaya pong idikta ng Senate Impeachment Court na gawin yan remains to be seen. Pero ako po, wala pong mawawala kung kusa po pumunta si VP Sara doon. I see. Dumako na ho tayo sa, kumbaga, isa sa malaking article of impeachment. Ano, apat yung articles of impeachment at ngayon ay nandun tayo sa article number 1, nauna yung number 4. Binibigyang diin po ng panig ng prosekusyon na yung paggamit ng acknowledgement receipt doon sa liquidation ay patunay ng irregularidad. Sapat na ho ba yung yung mga hawak na audit report ng Commission on Audit upang mapatunayan na dyan sa impeachment court yung paglabag sa Constitution at yung tinatawag na betrayal of public trust, representative ko? Ang argumento po ng prosecution ay oo. Yung nasa audit report, napakarami pong anomalyan yan na kaya pong sabihin natin na betrayal of public trust ito. Meron pong counter-argument dyan ng defense, of course. Ito po ay narinig na natin sa House Committee on Justice, no, na hindi naman po um, final yung hatol sa COA na may notice of disallowance, na may decision na dapat ibalik ng OVP and even yung DepEd yung pera na minarkahan ng COA na mali ang paggasta. So, of course, may ganong separate proceeding, pero iba naman po yung threshold or standard pag sinasabi nating betrayal of public trust.
ang pag sinabi nating betrayal of public trust, yan po yung um, nade-dispense ba o na gagamit ba ng isang pampublikong opisyal yung kanyang responsibilidad at kapangyarihan para po yung binigay sa kanyang mga duties ay nagagawa niya. So, kasama dyan no, yung tamang paggasta ng pera. And kung ngayon, hindi naman po isa ang anomalyang tinitignan dito. Marami. Isa po yung na-mention yun na, no? Yung acknowledgement receipts lang, yung sinumite bilang patibay no, na nangyari yung paggasta. Hindi po yun sapat. May titignan tayo at hinahanap na official receipts or even yung certification ng success ng mga operations, yung paggamit ng impormasyon. Lahat po yun yung parang standard na hinahanap na yung pag-certify na nagamit sa tama yung confidential intelligence funds at wala po yun, no? Not to mention yung napakaraming irregularidad sa acknowledgement receipts, no? Yung pangalan na ginamit, yung quote-unquote physical impossibility na yung lahat ng acknowledgement receipts na yon ay ma-disburse sa iba't ibang lokasyon sa isang araw, no? O sa mga iilang araw lang. Nandyan din syempre yung mga irregularidad sa handwriting na ang NBI sabi 7 unique handwritings lang over thousands of acknowledgement receipts at even yung timeline no ng paglagay ng mga dates ng acknowledgement receipts supposedly last na to no 2022 yung transactions pero may ilang acknowledgement receipts dated 2023 bakit ganon 'di ba so ako, simple lang po yun, di ba? Kung ako, nang hiram ako ng barya sa nanay ko, tas yung nanay ko nang hingi ng official receipt para patunay na ginamit ko talaga yung barya na yung pangbili ng kung ano man sa sari-sari store, hindi po sasapat na isusulat ko sa isang scrap of paper na I certify that I bought ganyan-ganyan for this amount of pesos. Di ba? Kailangan po yung official receipt. Kailangan yung acknowledged documentation necessary para mapatunayang tama yung paggasta. Kung hindi, that could lead to betrayal of public trust. That is betrayal of public trust. I see. With that, maraming salamat po sa mga butil ng impormasyon na naibahagi po ninyo sa ating mga tagapanood at tagapakinig sa oras po na ito. Thank you so much. Maraming salamat po at sana safe tayo at hindi baha sa atin at syempre tuloy-tuloy po na naghahanap ng pananagutan kahit sa napakaraming nangyayari ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin si Kabataan Party List Representative Rene Luisco, isang abogado at tagapagsalita, isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte.